Dalan mo dako kag maalwan ka, tanan mong kaayo pagkakantahon ko. Kada mo rason nga magmalipayon. Bakun ang ngalan niya, magalipay kita sa pag-amba. Bakun ang ngalan niya, pagdayaw ng Diyos mga utod ko. Bakun ang ngalan niya, magalipay kita sa pag-amba. Simbahunda ang ngalan niya. Kapun alaw-law nga kita maguluyan, oras na sa gitna niya. Kanda sa pagdayo aton lang ipadayon, sugod-subong hasta sa gihapon. Pagdayaw ng Diyos mga utod ko, simbahon ang ngalan niya, magalipay kita sa pag-amba. Simbahon ang ngalan niya, simbahon ang ngalan mo, Jesus. Simbahon ko ang ngalan mo. Yay! Salamat, Lord, sa gugma mo. Tuod gid, ikaw ang Diyos nga gapadayon sa pagigugma sa amon. Diyos nga padayon ang imo paghikot sa kabuhi namon. Kanon nga kapangayo kami sa imo bendisyon sa tanan nga yari diri nga nagasimba sa imo. Pagi sa communion nga ini, amon ipakita kung paano namon ginasunod ang imo nga paghikot sa amon. Tagaan namon ini sang pasidungog ang hinimo mo sa cross, dugo nga nag-agay sa cross, kamatayon apang ikaw ang Diyos nga may pagkabanhaw. Salamat sa kabuhi mo. Tungod sa imo kamatayon, nabuhi kami. Tungod sa imo nga pagkaimol, kami nagmanggaranon. Salamat sa imo sa pag-ayos sa amon mga balatian. Karon ginahikot namon ang Last Supper nga imo ginpakita bago ikaw nagkayab sa langit. Taas taton ang tinapay nga ini. Ang tinapay nga ini nagasimbolo sang lawas ni Kristo. Ang aton lawas nagakinahanglan sa pagkaon, apang ang aton espiritu nagakinahanglan sang pulong sang Dios. Singgap nga gintugyan sa Jesus, nagkuha sang tinapay, ginpamihak-pihak hini kag ginpangamuyon kag nagsiling, ini ang akon lawas para sa inyo. Sa inyo pagkaon sini, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Aton kanon ang lawas ni Kristo. I can sing
nato ng kupa. Ang kupa nga ini, ang sulod, nagasimbolo sang dugo ni Kristo. Dugo nga wala sing kamatayon. Ang aton dugo may kamatayon, apang ang dugo ni Kristo, amo ini ang nagahatag sa aton sang kabuhi. Tungod sa dugo nga ini, nahilway kita sa sala. Nahilway kita sa impyerno. Nahilway kita sa mga butang nga nagapalain sa aton tungod kay Jesus. Sa agay sang iya dugo, siya na mismo ang nagsakripisyo sa aton. Singgabi, pagkatapos ang banihapon, nagkuha si Jesus sa kopa, kag nagsiling. Ini ang aton bago nga kasugtanan. Bago nga kasugtot, tanan, nga gintugutan ko, pagi sa akong dugo. Sa inyo pang inom sini, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Aton imnon, ang dugo ni Kristo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Amay, salamat gid sa bugtong mo nga anak. Tungod sa iya, nga kapagkabalaan, kami nahilway sa sala. Imbis kami ang patyon, may isa ka tawo nga ako na lang. Kag ikaw ina, pagi sa bugtong mga anak, nahilway kami. Salamat, Ginoo, sa bugtong mga anak, ang nga amo ini, ang naghatag sa amon, sang paglaom nga tuod gid, kung nagapadayon kami sa pagsimba sa iya. May aragid kami lauman, ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang tanan magasiling, Amen. So, maayong aga sa inyo tanan, gabay pa nga i-assist. Gabay pa ang tanan karon nung balan ko success ang aton nga seminar sa 3 ka adlaw about sa aton nga leadership conference. Salamat sa mga leaders sa pagsuporta sini sa mga partners. Salamat. Salamat kay kun wala kamo, hindi ini siya madayon. Susunod, subong nga haga, gapasalamat man ako sa tanan nga yari diri. Labi na gid ang mga baguhan. Salamat kay Ma'am, no? Imasin team, no? Bali kapatid siya ng general natin sa PNP, General Sin Team. So, nagbisita siya diri. Kaya siyempre, siguro gusto niya nga magsimba man, no? Kaga matistingan man ang simbahan naton. Kung ano gid bala nga ri sa BCF. Damo misang mga PNP nga member, no? Diri sa retired, kaga mga PNP naton. Pwede na ganun mo siguro isa ka unit, no? Kaya butang mo diri. So, salamat sa tanan magposisyon na. Gabay pa mga may notebook kamo, may ballpen kamo, may Bible kamo. Kay base ang ginahambal ni Pastor, wala sa Bible. So, kung may Bible kamo, pwede nyo i-correct si Pastor. Pastor, masiling kamo, wala sa Bible ang ginahambal mo. Pero ginasiguro ko sa inyo, wala kami nagagamit sa hindi base sa Bible. Salamat sa tanan sa mga Ilonggo. Bala nyo, ang nagabyo sa aton, hindi mga Ilonggo nga lugar. Sa Amerika, Ilonggo ang ilagay na pamatian. So damo ako disciple sa Amerika. Nga siyempre, gina-disciple mo sila sa ni Lord sa kabuhi mo. Dati ako nga gambling Lord,
kag karon ari na sa church, ma'am. Hindi ako nagumpisa nga ako gid maayo. Hindi ako nagumpisa nga ako mabuot. Nagumpisa ako nga tarantado ako. Hindi ko balan direksyon sang kabuhi ko. Apang sa Ginoo. Wala sing may matigka sa iya. Kag diri ko nakilala ang tuod nga Dios. Ang tuod nga Dios buhi, hindi patay. Hindi mapatay ang Diyos. Kay Espiritu gani siya. Hindi, wala siya sing kamatayon. Wala man siya umpisa, wala man siya katapusan. Kita may katapusan, may ara kita umpisa. So, mo ini, ang aton topiko subong is all about sang error nga ginatawag. Kung sa Ilonggo, sayop. May mga sayop kita sa pagsunod sang handom sang imo tagipusoon. Sa tagipusoon ta, damo sang error nga ginahimo naton, ginasunod naton, pero mali. Kung isa wala nagabase sa Biblia. Imo-imo lang ba? Puno lang sang imo nga handom, sang imo nga tagipusoon nga gusto mo magparehas sini, magmanggaranon dayon. So ini siya, ining mensahe ni subong, paandam ini sa mga nagauyat na sang kwarta. Nga sing una, wala kwarta, karon kay nakauyat na sang kwarta, delikado na ang iya nga pagtuo. Gani kung hindi siling hindi maayo ang kwarta, manami ang kwarta, depende sa imo tagipusoon. Paano mo gamiton ang kwarta? Kag paano mo man ini halungan ang kwarta nga hindi niya ikaw madala sa kalainan. So, subong ang title, sayop sa pagsunod sa handom sang imo tagipusoon. So, sa mga Ilonggo, nami ni sa pamatian, pero sa mga hindi masyado sa Ilonggo, medyo may kuan pa sa, no? Pero sa padayon ko explicar sini, kamo makaintindigid kamo, siling gani sang Diyos, karon hindi mo maintindihan, pero dugay-dugay, intindihan mo na. Siling gani, kung hindi mo maintindihan, pangayo ka sang balaan nga espiritu, nga tudluan ka para imo gid maintindihan. Ang Holy Spirit is available sa mga tao nga nagbaton kay Kristo. Kung may ari diri nga wala pa nakabaton, siyempre may pagkalain. Pero sa padayon, madamo man diri ang nagsulod, hindi sang pulong sang Dios ang ginalagas lain. Pero sa kadugay nga nagsimba nga simba, subong bag-o na sila. Kung ara si Kristo sa imo, bago ka nga tinuga, ang daan wala na, ang tanan pulos gid bago. Para man sa kabuhi ko, dati hindi ako maintindihan. Tawag sa akon, buang-buang, pero nagpasige ako kagina. Ang respeto, ang integridad, ang pagtahod, ara ang tanan. So, ang utod yun, ikilalagin ni ma'am kay, ang wife sa kapatid ko, first cousin. Di ba? So, ako nagpasalamat gid sa tanan. Salamat na kagamat-amat na ang mga relatives ko. Hindi ko na kinanglan pa butongon, no? Sila na mismo ang magpalapit. Gani siling nga diri sa aton topic, ang pagsunod sa handom sang aton tagipusoon may nagaresulta sang kaayuan o kon kasaypanan. Kung sundod na handom sang aton tagipusoon, may resulta na siya nga doon, makapaayo ba o kon makapalain. Di ba? Tanan kita may arasing heart. Depende sa paggamit mo sang imo nga tagipuson. Siling gani diri, handom sa pagkaugalingon o kon handom para sa kayuan sang kadamuan. So, ang ministry, wala naghandom para kami ni pastora, mag-ayuhan lang kami nga duwa. Para sa amon kami, wala na problema. Ang ina-problemahan namon, ang iban.
kagusto man masave. So kami nga duwa, nag-sacrifice kami para ang tanan makakilala gid sa Ginoo. Once kaginhimo namon ini, ang Diyos nag-provide sa mga kinahanglan namon. Ang age lang namon, ang amon lang edad, na-provide na ni Lord, may extension na ako. Siling gani sa Salmo 90 verse 10, ang edad sang tao hasta lang 70. Ako nagsobra na, 76 na ako dugay-dugay. Then ang my wife, Rumble, sang 76, 67. So, gadugang ang amon nga edad. Pero, ang amon itsura, wala nagatigulang. Masila, 76 na si pastor, pero batanon kong tulokon. Amo ini ang natabo kay Judas. Gaging traidoran niya si Jesus para sa pilak. Hindi ba ini sayop nga handom? May mali nga handom sa hinimuan ni Judas. So nagpili ang mga apostoles kung sino ang ibulos kay Judas. So amo ini ang iya nga primero nga ginhatag diri nga verse sa aton nga topiko. Ang topiko ta hindi lang aton-aton. Halin pagid ini sa amon senior pastor sa Seoul, Korea, no? Kag ini bilang amon siya senior pastor, ginasunod niamon kung ano ang iya nga ginapa share sa amon diri sa simbahan. Acts 1, ang nagaumpisa 13 to 20. Ilonggo version. Pagabot nila sa Jerusalem, nagsaka sila sa ibabaw nga kwarto sang balay nga gindayunan. Sila amo sanday Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago nga anak ni Alpios Simon. Nga ang una nga rebildi sa gobyerno sa Roma, kag si Judas nga anak ni Santiago. Sadto, 11 lang. Ini sila permi nagatipon, agod magpangamuyo. Dito sila permi sa bataas nga kwarto, sa upper room. Dito sila gapanago. Kaysa una, bawal. Bawal nga kamo magpangamuyo lang. Basta natabo sa Saudi. So, underground ang pagsimba dito. Bawal mag-bit-bit kasing Bible. Kag diri ini sila permi nagatipon magpangamuyo. Kaupod man nila ang pila ka mga babaye, pati si Maria nga iloy ni Jesus. Kag ang mga utod nga lalaki ni Jesus. Mismo si Jesus may biological siya nga utod. Amo ni mga utod niya. Upod ni mother niya si Maria. Sang pagdagligad ang pila ka adlaw, nagtipon ang mga 120 katumuloo. Nagtindog si Pedro kag naghambal. Mga utod, tinahanglan matuman ang ginasiling sang kasulatan, nga gintag na sang Espiritu Santo sang una paagi kay David. Ini parte kay Judas, nga amo ang nagiya sa pagdakop kay Jesus. Siya gid mismo ang naghimo sang pamaagi para dakpon si Jesus. Kaupod nga namon ang mga apostolis nga ginpili ni Jesus. Ginpili ba si Judas ni Jesus? Yes. Pero, lain ang iyang heart, oh. Kagbahin siya sa amon buluhaton. 18, pero nagbakal si Judas ang duta, halin sa kwarta nga iya nabaton, sa malaot nga buhat, kag dito nahulog siya, nga una ang ulo, nabusdik ang iyatiyan, kag nagwagay ang iyatinae. Nahibaluan ini sang tanan, nga tawo sa Jerusalem, gani gintawag nila ato nga lugar, Akildama, nga kung sayuron
duta sang dugo. Nagsiling pagid si Pedro, nasulat sa mga salmo, pabayin na lang iyang ginaistaran. Kag dapat wala na sing may mag-istar dito. Kag nasulat man, ihatag na lang sa iban ang iya katungdanan. Takwa nyo, nabatian nyo ang istorya sini nung siyempre ang hinimuan ni Judas. Ang salmo nga ini, atong ginambal dira nga salmo amo ning Psalm 69 verse 25. Amot ko ara-ara. No? Ang salmo nga ginambal dito sa verse kay na, amo ni siya nga salmo 69 verse 25. Gabay pa nga pabayaan na lang ang ila mga ginaistaran. Kag wala na sing may mag-istar sa ila tulda. Botsing ganon, magwa ka na sa iya. Layuin ni sila kay malain ni sila. Klase nga mga tao. Diyan ang isa ka verse dira nga salmo, nga siling nga diri, wala siya nagapalagyo, kundi nagapadayon sa paghiusa, sa pagpangabuyo. Kaupod ang babaye, si Maria kag si Jesus. Nga iloy ni Jesus, nga nagpakita sa pagkatinumanon sa ginsugo ni Jesus kag maghulat sang Espiritu Santo. So ini, isa ka istorya, no, nagbalik pa nga sang una. Pastor, dugay naman na. Balan mo sa Bible, gusto sang Bible, nga ibalik-balik naton. Ang Bible, amo lang na sa kanipis. Pero hindi na siya memorize ang mga abogado nga isa ka shield ang ilang libro. Pag abot sa Bible, hindi nila na siya may memorize. Ang Bible, bisan parehas ang wordings, may mga revelation nga nagabago. So sila nga di, wala sila. Ang mensahe ni Pedro, nagtindog si Pedro, sa tunga sang tumulo, 120 katao, tindog siya sa tunga. Then nagsiling siya to, agod ipahibalo nga kinahanglan matuman ang kasulatan na nungod sa kay Judas Iscariote nga mangin ginhalinan sang pagdakop kay Kristo. So nagsiling siya sa mga 120 katao. Sino ang ibulos na kay Judas? Lano kung Judas ka, dali ka Islam. Kung ang batasan mo Judas, you need replacement. Kung sa mga salakyan, i-replacement ka, Islam ka. So, ang kapalaran ni Judas sa pagluib, nagambal sang duta gamit ang kwarta sang kalautan, kag dito siya napatay. Amo na kinawatan mo sa Ginoo ang kwarta mo, tapos ginbakal mo lang tana nga sang imo nga kinahanglan. Si Judas, ang kwarta, nga iya nga natipon, balan mo si Judas, tresurero ni Jesus. Tresurero sa mga apostoles. Siyang nagakapot sang kwarta. Magandam ka mo sa mga treasurer sa simbahan. Ba, andam gid ka mo. Kaya ang tao nagabago ang iya tagipuso ng iya hunahuna sa iyo ang panghunahuna, pang sarili. Balan nyo, dako, sa ministry, laban gid ang treasurer, ang una gid magrebilde. Damo na nag-agi mandiri nga treasurer, kag tapos, pag-abot, balan mo, pag ang tao nakakapot na kwarta, nagabag mo ang iya nga batasan. Ako sa una, wala. Damo ko kwarta, di ta kakilala. Hambog ako. Kaya may kwarta ako. Ngayon pa kung ang kwarta mo, tama-tama lang. Kaya kung magsobra ng kwarta mo, delikado. So mo ini, nga topiko, nga ini, nga makahatag sa aton leksyon bilang tumulo. Pagabot na sa kwarta, nagabag-o kita.
Damo ang nag-attend sa seminar, sa conference. Sinigani ni Pastora kina, pag-abot sa buluhaton sang Diyos, kuripot ka. Apang sa iban nga buluhaton, gagasto ka. So, ini ang ginapahibalo diri. Nga siling niya, ang kapalaran ni Judas, si Judas nagduib, nagbakal sang duta, gamit ang kwarta sang iya, kalautan, kag dito napatay siya. Bakala hadlok nga paagi. Nahulog kag naguluha gid ang tinae. Among ibig sabihin, basin hindi gid amon ni siya, napatay siya. Buti ganun napatay ka. Sa tubangan sang Diyos, basin buhi ka, kung inkontra mo ang Diyos, patay ka sa Ginoo. Damo da sa mall, galakat. Patay na sila. Binyo nalipay gina sila. Mga patay. Siling gani sa kabilugan, sa Acts 13 verse 20, nagapakita sa paghanda para sa simbahan. Ini sa ministry naton, kinanglan ini ginapakita ang paghanda sang simbahan. Pagpangamuyo, kag paghiusa. Sa simbahan kinanglan gid prayerful kita. Diri sa simbahan, hindi kita magtinanga-tanga lang diri. Gatipon kita sa paghiusa. May unity in prayer. Ano ba lang ginapangayo ta kay Lord? Balan mo sa akon, sa amon ni Pastora, laban gid may nagapangayo, pangamuyo. Hindi lang sa Pilipinas, bilog kalibutan. Wala kami nagapangayo, bayad sa amon prayer. Sini ka pang marta si Pastora, wala. Never kami naga-mention about kwarta. But, sila na mismo nagasiling, Pastor, pwede ba lang makabulig sa inyong ministry? So, ano ang ihambal mo kung may tao gusto magbulig? Sango na lang sample lang diri sa Coronadal. May isa ka Chinese, dako siya. So, ihambal ko kitangalan pag isang iyang tindahan. Home design. Aralan daw, home design. Dako siya. Siguro, 16 or 17 years na siya. Wala miss ang iyang abulig. Every month, nag-share gid siya sa iyang ginashare diri sa church. Why? Because he loves God. Nakita niya kung paano gamiton ang kwarta. Kay kung ang tao mahatag man lang kwarta, kag ginapagusto mo lang. Kung isa ka nagambal, bago naman ang sandal ni Pastora, siguro may naghatag. Hindi inihalin sa ila. Ang tanan nga halin sa ila, nagakadto sa simbahan. Ang simbahan nagakinahanglan sang balaydan, may mga workers, gasolina, kuryente, tubig, pagkaon sa mga trabahante. May mga home churches kami nga kinahanglan sang suporta. Nagakinahanglan sang kwarta para paano sila maghulag. Mobilization nga di kung sa English ba? May ara mobilization. Tagahulag, may gastos. Amo man diri sa BCF Coronadal. We need replacement. Inang nagaobra nga handom lang para sila sa ila kaugalingon daw si Judas that you need replacement. Damo diri. Alin sa amon IT. So hangandom para lang sa kaugalingon gin-replace inislan. Damo na nga inislan ay karon
Bless si Brother Noli. Wala sa sing nahibaluan sina, but God, gibutang siya. Because God galantaw, hindi sa abilidad mo, sa tagi pusoon mo. Kung ano ang unod, sang tagi pusoon mo. Amo na diri damo replacement. So, pasan pastor ka, diri gina-replace ka. Kamiwan kagid. Kung hindi ka kinahanglan nga pastor, bala nyo kung tawgon ka pastor, hilidlis, makakulba ba? Basi wala po ginagampanan ang imo nga posisyon. Si Judas nagtraidor kay Ginoong Jesucristo sang 30 kapilak nga silver. So, ikaw pila kapilak. Siguro ikaw 2 pa lang. Baligya mo na kami. Among iba na sila da sa BCF. Panugid-nugid ka para maguba. Totoo. Wala sing makaguba sang ministry, sang Diyos. Bisan ano, ang imong inahandom nga malain, hindi mo maguba ang ministry sang Diyos. In Matthew 20, lagba ng mga versa, 14 to 25, sige lang, para maklear. Karon ang isa ka 12, ka-apostoles nga ginatawag si Judas Iscariote, nagkadto sa manugdumala nga mga pari. Nagsiling siya sa ila, pila ang inyo ibayad sa akon kun itugyan ko sa inyo si Jesus. Ginatagan nila dayon si Judas, sing 30 kabilog lang nga pila. Sa halin sadto, nagpangita siya sing kahigayunan kung paano niya matugyan si Jesus sa ila. Sang nahauna nga adlaw, sang piyesta, sang tinapay, nga wala inugpahabok, nagpalapit kay Jesus ang iya mga sumunod kag nagpamangkot. Sa diin ang imo gusto, nga magpreparar kami sang panihapon, sa piyesta, sang paglabay sang anghel. Nagsabat si Jesus sa ila, kadto kamo sa syudad sang Jerusalem, dito sa tawo nga akon ginsugid sa inyo. Kag silingon ninyo siya, nagsiling ang manunudlo, nga nagabot na ang oras sa pagpatyon siya. Kag gusto siya nga magsilibrar sang pista sang paglabay sang anghel diri sa imo balay. Kaupod sang iya mga sumunod. Gintuman ini sang iya mga sumunod. Kag ginpreparar nila dito ang panihapon para sa piyesta. Sang sirom na, bala yung sirom, gabi-gabi na bala, sirom na. Nagpanihapon sa Jesus kag ang 12 ka-apostoles, 12, upod pa si Judas. Samtang nagkakaon sila, nagsiling si Jesus, sa pagkamatuod, ang isa sa inyo, mga traidor, sa akon. Sang nagapanihapon na sila, naibaluan ni Jesus, Diyos eh. Bala niya kung sino may isa dira nga traidor. Pagabati sadto sang mga apostoles, nagkasubukid sila. Kag nagbulos-bulos sila pamangkot sa iya. Ginoo, mansig ko na sila, hugas ang ila kaugalingon. Hindi ako, di bala? Nagsabat si Jesus sa ila, ang isa nga nagsawsaw sang tinapay sa yahong pod sa akon, amo ang magtraidor sa akon. Paghambal pa lang ni Jesus sina, tama-tama gini ka sa usaw si Judas sang iya nga tinapay sa yahong. Ako nga anak sang tawo, pagapatyon suno sa tagna sang kasulatan. Pero kaluluoy ang tawo nga magtraidor sa akon. Maayo pa para sa iya nga wala siya na tawo. Balan mo ko may handom ka nga kalain.
Siling gani nila, maayo pa, wala na lang akong yung tao ba. Dayon nagsiling si Judas, nga traidor. Manunudlo, hindi ako, di bala, balaan mo kong traidor. Hindi kinaya mga traidor siya. Hindi ako, di bala? Nagsabat sa Jesus sa iya, ikaw ang nagsiling sina. Tama na? Gusto ni Judas nga justify ang iyang kaugalingon. But Jesus knows what is the plan of His heart para kay Jesus. Ini nagasaysay sang kasugnanan ni Judas Iscariote sa puno sang mga pari nga ito gan si Jesus sa baylo sang 30 kabilog nga pilak. Sa pagpahibalo si Jesus lang ang ulihi. Sa ulihi nga panihapon nga sa iya sumulunod ang magakontra sa iya. Dito nahibaluan na ni Jesus. Wala nyo, basin diri sa ministry, bisan ano nyo kang dayaw-dayaw kay pastora. Babalaan ni pastora. Laban, bisan damo-tawo, i-rebuke kagid ni pastora. I-correct kagid pag mali. Disiman si Jesus. Nagaisip ka palang sing malain, bala niya. Abi nyo nakaisa ka mo. Ang tanan nga may plano, may handom, nga magpatindog sang iya kaugalingon nga ministry, sa may ministry na kadaan. Pastors, leaders, nga kung may plano ka mo, nga magpatindog sang inyo kaugalingon nga ministry, nga halin man diri. Please, hindi ka mo maghudas. Hindi ka mo mangguba para ka mo ang dayawon. Wala sing may makaguba sang buluhaton sang Diyos. Lalo nagidiri sa BCF Coronadal. Ang pagluib ni Judas Iscariote ngan nahimo nga bangod sa gugma sang kwarta. Nahimo kay gani ang ara sa tagipusoon ni Judas, sayop. Sa mo ining title, sayop. Sa aton, nga ginabatyag sa aton tagipusoon. Ako nag-asawa ako, halin man sa akong tagipusoon. Pero wala gid ako nagsayop. Nagsayop ba ako? Wala! Because naasawa ko ang nagdala sa akon sa kalangitan. Because hindi siya tungod, gwapa siya. Tungod, ang handom niya, nga baguhon ang isa ka sugarol, isa ka gambling Lord, nga wala Diyos, nga magkaroon sang Diyos. Karon ginagamit ako sa simbahan nga ini. Agud iwali ang maayong nga balita. Kaya na lang, may nagpasalamat na. Nag-request prayer sa ilang mag-asawa. Tanan-tanan nga gin-request. Tanan-tanan nga iya ginhangyo. Amugid ang natabo. Pastor, niya lang gusto i-mention ang ngalan niya. Kasi sila, ang mga pamilya Polos Katoliko. Diyan nagsiling siya, I will support your ministry. Kaya na nagtulo-luha ko, praise God. Because ang Ilonggo service nga ini, nakabati ang isa ka US citizen. They are living in Texas.
Silindaway ko lang inambal si Sister Helen kag si Jed. Mayara kami da taga Texas. Tan Texas sila. Ang ilang retired na sila. Ang mga kabataan nila may mga good job na. Then, sila niya, I will support, I will give my tithes to the Lord. So sa kabilugan sini, ang text, nagpakita sang katumanan, sang tagna, sang kasulatan. Nga ang gugma ni Jesus sa anak sang pagluib. Kag ang seryoso nga resulta sang iya pagtalikod sa iya. Budlay. Nakagi kami. Nga 24 ang leaders, nagtalikod ang 12. For how many years nagisiportaran ni Pastora? Then nagtalikod lang because of gossip. Chismis. Bala nyo chismis? Ano bang topic na kagahapon? Wise living. Tanan nga desisyon sa kabuhi ta kinahanglan nato wise kita. Hindi kayong pataka-taka lang. We need to have wise in selection. Wise kita sa ginalantaw naton. Wise kita sa ginahambal naton. Wise kita sa pagpili sa mga amigo. Wise kita sa aton dapat updan. Hindi pataka, sige upod lang kung sino. Kay wala ina sang mahatag nga kaayuhan sa aton. Ano gid bala ang rason ni Judas para traidoran si Jesus? Ano gid bala ang ara kay Judas? Nga tagnipuso, ano gid bala ang naghudyat sa iya nga traidoran si Jesus? Bala nyo, gusto nyo mahibaluan? Karon i-reveal ko sa inyo ang rason. Damo sang rason, pero pili lang ako kay may time limit. Ang una nga rason, ang pagkadalok kag gugma sa kwarta. Amoy ini ang isa ka rason. Siguro nauyatan ni Judas. Dako siguro ang koleksyon nila, no? Gusto yan na lang ni. Bala nyo, gakawat siya mismo sa koleksyon. Suno sa John 12, verse 6, ginsiling niya ini, hindi tungod kay naluoy siya sa imol, kundi tungod sa kawatan siya. Gusto niya manghatag kwarta, kay naluoy daw siya sa imol. According sa text, no? Pero silang gani nila, tungod siya kawatan. Siya amo ang nagauyat sang ila kwarta, kag pirmi niya ini ginakuhaan. Bala mo, damo treasurer sa ministry. Kung isa hindi intriga ang tanan. Kamo, nga mga kakatabo diri sa aton, once nga may ara kita partnership. Bala na kung apila lang ina, kundi ibalik bungid ina. Hindi nga kay ikaw ang nakapartner, imo na na. No! Para ina sa Ginoo. To sining nagasiling diri, si Judas ang nagadala sang pundo sa mga disipulo. Siya kay dala-dala, pero may ginadala niya. Hindi gina magbulag ang pundo sa mga disipulo. Kag makawat siya. Nagkonsaba siya sa punuan sang serdote nga gintugyan si Jesus. Baylo sa 30 kabilog ng pilak. Hinimo ni Judas tungod sang iya kaugalingon nga motibo
nga para sa kalibutanon nga butang nga iya nga maangkon. Gusto niya maka-acquire sang ining mga worldly things. Gusto ko makabakal lupa. Kung ang dalok-dalok, makahalit gid nga batasan. Ining dalok-dalok ka, tapos upod ka sa tao nga dalok-dalok, mahalitan ka. Pila lang ka adlaw, dalok-dalok ka naman. Makahalalit. Ang batasan nga dalok-dalok. Nga pagabot sa ministry, hindi ka makabuhi. Gantang iya sang kwarta mo, si Lord. Sino ba nag-aangkon? Inang inyo nga pinangitaan, kung hindi ka mo tagaan hangin sang Diyos, makapangita ba ka mo? Hindi. Kung hindi ka mo tagaan kaalam, makapangabuhi ba ka mo sing mayo? Hindi. Gani, hindi nyo paghigugmaon ang kwarta. Higugmaon nyo ang naghimo sang kwarta. Ang Diyos. Iya na halin ang tanan nga butang nga nagahatag sa aton suporta. Ikaduha nga rason, si Judas ginsudlan ni Satanas. Na-impluwensya siya ni Satanas. Isipa ba lang inyo lawas? Lawas nyo, sudlin nyo sang panos ng pagkaon. Ano ba sagon nyo? Sakit yan ko, lain lawas ko, hospital ako. Amo man na. Kung si Satanas, pasudlon nyo, malain ang resulta sa imo nga kabuhi. Luke 22 verse 3. Nagsulod si Satanas kay Judas, nga gintawag Iscariote, nga isa sa 12 ka-apostoles ni Jesus. Then sininya diri, bisan disipulo ka pa ni Jesus, sarang ka masudlan sang yawa, nga mo ina ang madamo nga nagdamo ang nagrebuilde. Sa ministry, balaan mo na ina, once nga nasudlan ka sang bad influence ni Satanas, kurado lain ang imo nga panghuna-huna, lain ang imo panggawi, magsulod ka dali ka, pamantay ka na lang. Way ka na focus sa pulong sang Diyos. Gapokus ka sang iban. Kung ang iban nag-asinso, nangalpot na siguro ay. May bago naman sila nga kotse, ay tatay na kawatan. Ay nagdako ila balay, ay tatay na kurap. Wala iisyo nga mayo. Kaya rin pag sa ka-verse, John 13 verse 27. Sila niya pagkabato ni Judas sadto nga tinapay, nagsulod si Satanas. Sadto pa lang gali. Sa komunyon pa lang natabo. Pagsulod, pagkabato ni Judas sadto nga tinapay, nagsulod si Satanas. Sa iya nagsiling dayon si Jesus, sa iya, sige! Himuan na sa gilayon ang imo himuan. Dito pa lang, nahibaluan na ni Jesus ang unod sa iya tagipuson. Bala nyo, bisan ano nyo, idoy-idoy diri sa church. Mahibaluan lang gyapon. Ini nagapakita nga ang buhat ni Judas hindi lamang personal nga desisyon. Hindi ini personal nga desisyon ni Judas, kundi na-impluensyahan siya sang gahom, sang kadudulman. Ang tao, bisan ano pa siya. Hindi ka desisyon niya, tungod ang Satanas nagsulod sa imo. Na-impluensyahan ka. Balang mo, ang batasan ni Satanas, mahibaluan nga may Satanas ka. Kawatan, manugpatay, kag manuguba.
Makakita kasi ng tatlo nga batasan nga na, daw si Satanas na. Si Satanas na gid. Amo ini, nga hindi kita maghimo sang kalautan. Kaya mo ini ang ginabantayan ni Satanas, nga sudlan ka. Gapangita sa sang iya nga suludlan. Din bala akong magpahuway-huway. Diri. Pakita ka ikaw nga pwede si Satanas magsulod dira gid na sa masulod. Ang ikatlo, nga rason na dismaya si Judas kay Jesus. Garalain si Judas. Dismaya siya eh. Kung sa English, disillusionment. No? Ang pila ka scholar nagasiling nga posible nga si Judas isa ka political nga revolutionaryo nga naglaom kay Jesus nga mangin isa ka hari nga naghilway sa Israel gikan sa Roma. About siya sa to, abi niya, si Jesus magpatindog sang iya nga kaharian nga batok sa Roma nga pirdihon niyang Roma. Tapos si Jesus ang maghari. Ang una-una ni Judas, siyempre kung hari si Jesus, siya ang treasurer. Pag-un siya. Apang nadismaya siya, kay lain gali nga kaharian ang ipatindog ni Jesus. Spiritual nga kaharian. Sang nakita siya nga ginatudlo ni Jesus, amo ang spirituhanon nga ginharian kag indi alsa na dismaya kag nagtraidor si Judas. Siyempre gusto ni Judas, abi niya si Jesus maging revolutionary nga girahon ang Roma. Kaharian gali ang ginahimo ni Jesus, kaharian sang Dios. Kag didto na dismaya si Judas. Lain gali ang ginaisip ni Judas. Siyempre kung si Jesus na ang maging Diyos, si Judas maging tresurero, big time gid siya. So in John 6:70-71, nagsiling si Jesus sa ila, hindi balangin pili ko kamo nga 12. Pero ang isa sa inyo, yawa. Ang ginatumod ni Jesus amo si Judas, nga anak ni Simon Iscariote. Kay bisan tuod si Judas, isa ka 12 kay apostoles, pero siya amo ang magtraidor kay Jesus. Sadto balang bala na ni Jesus. Ipaandam sa tanan nga luyag magtraidor. Nahibalawan sang Dios ang tanan ninyo nga tikang. Tikang ka pa lang. First step mo pa lang, bala na sang Diyos. Never give attempt to do things that contrary to the will of God. Hindi gid pagkontraha ang kabubuton sang Diyos. Wala sing kadalagan bisan sino nga madaog mo ang kaharian sang Diyos. Never attempt. Diri sa una, may mga leaders nga naglalain. Gikontra kami. Si pastor lang ang makadrive, sinakasalakyan. Alangan ko, padrivean kay ako, di na iya nga salakyan. Hindi na iya sa ministry. Wala pa ministry, may salakyan na ako. Ba't kami magamit man? Bala nyo tatanan nga rebuilding ang mga lalaki, ubos na sila patay. Ubos na sila patay, hindi kami ang nagpatay. Hindi gusto sang Diyos ang mga batasan nga traidor. Kay kung padamuon mo ang traidor,
wala na lugar ang mga maayo. Ako, sa una hindi ako halong. Hindi ako careful sa mga ginapanghambal ko. Balaan man na ni ma'am kung ano ang batasan sa mga kubero. Masakit maghambal. Maisog. Ginahadlok mapatay. Patay kung patay, patyanay gina sila yan. But, lain ang pamaagi sang Ginoo. Siling sang Ginoo, ang nagapaubos, akon pagkatapataason. Ang nagapakataas, akon ilagbong. So muna, si Pastor Pidok. Wain ka tingog, ba't mag-umbis ako tingog? Mabalaan mo na ang akong ihambal para ina kay Lord. Ang tao, mahibaluan mo sa iya tagipuson. Ang tao, mahibaluan mo sa iya batasan. Balan ko sa kaina pa lang, pagpakilala sa akon ni Ma'am Trangke, kay Ma'am Sentim, nakita ko na. Pag sila niya Sentim, balan ko, first cousin siya sa akon bayaw. Kapatid siya ni General Sentim. Sentim, oh. Kaysa Manila, naka-star kami dito, pag kami ni Boy. May balay sila sa Manila. Then, nakita ko, interesado siya. Interesado. Balan mo sa mga interesado, amo nang dapat i-cater natin. Mga leaders, may once nga may interesado. Sagid ang halungan nyo. Number 4, nga rason, katumanan sang kasulatan. Wow, may papel man gali si Judas. Sila niya di, it is a prophecy. Sa mas madalom nga bahin, ang pagtraidor ni Judas gintagna na sang kasulatan. Nasulat na gali nga si Judas ang magtraidor kay Jesus. Kinahanglan ni matabo agod matuman ang plano sang Dios. Plano sang Dios nga mapatay ang yabugtong anak sa krus para sa kaluwasan sang tawo paagi sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Wow! Obedient panggali ini si Judas. Nabutang na sa kasulatan nga mapatay si Jesus sa pagtraidor sang iya isa sa 12 nga apostoles. Kaya walay liwan si Judas. Acts 1 verse 16, nagasiling. Mga utod, kinahanglan matuman ang ginsiling sang kasulatan. Ngagintag na sang Espiritu Santo sang una, pagi pa kay David. Ini parte kay Judas nga amo ang naggiya nga madakop kay Jesus. Siya mismo ang nagpangita siyang pamaagi para madakop sa Jesus. Ginamit man gali si Judas para matuman ang propesiya. Hindi man maayo sa isa ka pelikula nga pulos lang bida. Kinahanglan para magmaayo ang isa ka pelikula, may ara sing kontrabida. Amoy ini ang papel ni Judas. Sining ko gani, may papel man gali si Judas para mapulpil ang prophecy nga si Jesus mapatay sa cross para sa kahilwayan sang tanan. Wow. Ambot sino ang direktor sinin. Bala nyo sa suba, kung nagapaligo ka mo, hindi kinahanglan ang kontrabida, ang bida.
ang kinahanglan ko nagapaligo amo salbabida. Amo man ni sa papel sini. Kinahanglan ang kontrabida. Wow, sini ko gani pagbasa ko sini. Oh, may papel magali ni si Judas. So, ang kauli, lima lang. Time na tayo. Si Judas may kasing-kasing nga malayo sa Diyos. Karon basahon nyo na sa mga Bible nyo para makita yung tong word nga gingamit ko diri. Bisan pa si Judas kaupod ni Jesus ang 3 katuig, hindi ini matuod nga si Judas nagatuo kay Jesus. Sige lang siya upod-upod pero wala sing pagtuo. Ang iya pagsunod, salim papaw. Bala niyong salim papaw? Daw labhang bala nga, kung huypon kanin, galupad-lupad man. No? Kaya ang iya kasing-kasing, puno sang kailigbon sa kalibutan nga mga butang. Dito sa iya focus sa mga butang nga kalibutanon. Sino diri ang may tagipusoon nga mahilig, may kaibog sa butang nga kalibutanon? Taas ang tiil. Ha? Why? Hindi kita magsuno kay Judas. John 13 verse 2. Ari ang verse. Sa gabi na, nagpaniyapon si Jesus kag ang iya mga sumulunod karon napasulod sa nga daan si Satanas sa huna-huna ni Judas, nga anak ni Simon Iscariote, ang handom nga traidoran niya si Jesus. Sadto pa lang, nagsulod na sa iya ang handom nga ina. Malayo ang buot ni Judas kay Jesus. Nga malayo ang iya kasing-kasing kay Jesus. Sa 12 ka apostoles, makita nyo na kung tukion nyo ang Bible nyo, kag basahon nyo ang istorya nga na. Si Judas nikis sa Bible. Hindi nyo makitaan nga nagtawag siya Ginoo or Lord kay Jesus. Never siya nag-mention sa iya kaugalingon nga tawon sa Jesus, Diyos. Ambot kong nabalaan nyo na. Bisan apostolis siya ni Jesus. 12, membro siya da. Never siya nagtawag kay Lord, kay Jesus Lord or Ginoo. Kay tuwad gani, malayo ang iya nga kasing-kasing kay Jesus. Kag wala siya nagapati nga bata sa sang Diyos, bugtong nga anak. Amo man na ina sa aton. Sa aton kabuhi, ang pagtraidor ni Judas, ano ang iya hudyat o kung tanda? May hudyat, may tanda. Wala mo damo, hindi nakakilala kay Jesus. Ining mga sundalo nga Romano, hindi nila kilala si Jesus. Si Jesus, ang nagtraidor si Judas kay Jesus paagi sa isa ka halok. Andam ka mo sinang naghalok sa inyo. Kung isa halik ni Judas. Amo na gaya. Hindi ka mo sige pahalok. Halok sa Getsemani. Nga amo ang hudyat sa mga sundalo kung sino ang dakpon. Sila ni Judas. Sila sa mga PNP. Sinong dakpon tada? Sino dadira si atong ang? Sasabihin sa isa, kung sino ang palapitan ko, kag halukan ko si atong nana. Diyan mo nagaling hudyat. Damo man galigin tudlo si Judas sa mga sundalo nga ini. Bisan pa sini, ginatawag gihapon siya ni Jesus
nga abyan sa tion sang pagdakop. Sang gindakop na si Jesus, balan niyo no ginambal na Jesus sa iya. Amigo! Nasipa bala. Gintraidoran mo ng tao, amigo kapag gapon. Kayang tagipusoon ni Jesus, wala gin nagkambyo. Never mo maislan ang tagipusoon ni Jesus. Apag ang tagipusoon ni Judas. Sadto pa nagkambyo na. Sa uli, amo na ininatabo sa iya. Naghinulsol si Judas. Apang hindi sa husto nga paagi. Naghinulsol siya pero ang paagi niya is mali. Damo sayo si Judas. Siyempre kung maghinulsol ka, palapit ka mayo ka patawaran. Pero siya wala, nagtalikodan, naglakat. Wala siya nagpangayo sang patawad sa Diyos, kundi naghikog tungod sa tuman nga kalain, kag desperado si Judas. Amo man na matabo sa inyo. Once nga may naghudas sa ministry, sang BCF Coronadal, basi maghigog man ka mo. Paandam ini, ang BCF Coronadal, hindi malain. Ang BCF Coronadal manugbulig para sa kayuhan, para makilala nato ng Ginoo nga matuod buhi sa inyo tanan. Amo gani ang topic ta sa aton seminar. We must live wisely. Wise living. Umpisa subong 2026. Salamat sa inyo tanan. Kagbalan ko, may natun-an ka nga mga leksyon. Sini. Katungod, ang Diyos nagahatag revelasyon. Kag klaro nga maintindihan tungod ang aton sistema Ilonggo. Palanggaon nato ng isa kag isa. Tahuro nato ng isa kag isa. Buligan ta kung sino nagapangayo kabulig. Sino nagapangayo prayer aton pangamuyuan. Umbisan ta labi na gid sa aton pamilya. Ang sino pa nga wala sa Diyos, ganyaton ta nga kilalahon nila ang matuod nga Diyos. To God be all the glory. Amen. Amen. All right. So, ang kabilugan talks about relationship. Pasensya na kamo sa boses ni Pastora. Overuse. So, ang gusto ko gid lang sa inyo, simple lang, ang church, hindi building, lawas. Bisan di na ako makadto church ako. Una kada sugata sa tao sa akon, mangayo patawad. Hindi ulaton nga diri pa sa sulod simbahan, mangayo patawad. Nambal ko gani, may damo nga pangayo patawad sa akon. Kuno sala nyo, kamulang kabalo. Balan ko kay Lord ka mo nakasala. Napaagi nyo lang sa church. Body of Christ. Ako lang irapap Trinity. Amay, Anak, Espiritu Santo, isa. Ka-Diyos nga may tatlo ka persona. Ang persona sa English, personality. Function. Intindiyon ta na. Kaya kung hindi niyo maintindihan ang Trinity, hindi niyo ma-enjoy ang Diyos. Bisan ano ta kawali. Kung ay takakilala sa Diyos, wala tanan. Relasyon, hindi religion. Salamat sa religion. Nag-introduce, naghatag sa knowledge about God. Pero ang gusto ni Jesus, nagkarigid siya para magrelasyon.
Klaro. Salamat sa Katoliko, way kita ga kontra kay dira man tatanan nag-aralin. Kundi, napariyo bala grade 1, grade 2, grade 3, langan mapabilin ka nga grade 1. Way ka naghalin sa Katoliko. Gintuon mo ang imo tulog sa Diyos. Gusto ko ma-set free ka mo. Batihan ko iban, Katoliko man abi kami karon. Ano karon? Sino ang gasalbar? Katoliko bala? Tamo ako dira, mga batch nga pari. Wala nila nagpastor ako. Ini si Lilibit nga kadto sa ila. Kag ginasukidan nila ang akong classmate nga mga pari. Ngari siya diri. Nya mayo na. Gusto ko i-announce sa inyo, salamat sa mga iban nga Katoliko. Ang inyo offering nga iban ganda kadto di. Paagi kay Lilipit. Para makapangamuyo man kami sa inyo. Wala kita kontra. May relasyon kita, wala ta religion. Hambala sa imo tupad, ang religyoso ang damo kontra. Ang may relasyon sa Diyos ang wala kontra. Hallelujah! Amo na gasinggit niya, hallelujah. Ang may relasyon kay freedom. May freedom ka. Salamat sa mga classmate ko nga mga pari. Kapadala diri sa mga kung anong gina-offer to sa ila, tagaan man kita diri. Praise the Lord. Nalipay sila nga si Lilibet ari diri. Kaya hindi nila kaya ang akong pagsagod kay Lilibet. May na lang na diri. Mapadala na lang sila sa ila suporta. Praise God. Amay Father, Abba Father. Ambot sing ganun sang Abba Father, source, ginalinan sang tanan, sustainer, makasustanar sa imo, perasang bulan, kag adlaw, masustainer niya, nga dira lang gyapon di maulog, amo na ang Diyos. Once nga bata ka sang Diyos, sustineron niya ikaw. Hindi ka mabunggo, hindi ka magutom, hindi ka magmasakit. Hallelujah! Siya ang ginalinan sa tanan. Why may naghimo sa iya? Ako, ikaw, ginhimo niya. Siya, why may naghimo sa iya? Amo na siya ang source sang tanan. Namikid maintindihan ang Trinity, no? Espiritu Santo, gahom. Nagkadto ta sa dagat, kita tabala ang hangin, wala. Pero ang hangin, gatulod sa tubig para may balod. Ebidensya ang balod nga may hangin. Ebidensya nga may Diyos ka, kay nagbago ka. Hallelujah! Bisan ano mo kasugid ka reliyon mo, huwag kagapon nagbago. Huwag kahangin. Huwag na ka mo nagpalakpak. Amo na kinanlan niyo oxygen. Talking about hospital, arang ako ni Nablos sa hospital. Bati ko grabe. Pero siling ko, Lord, balaan ko, in control ka. Kapay pagapamati sila, amo na, ang ako ni Nablos nga ginmani pakyaw ko. Kaya ginatawag niya ang iya sarili babaji. Siling ko, wala kasang matres. Ang may matres lang ang babayi. Di kay tigaulo. Muna ang bala sa imo tupad ang pagkatigaulo mo, maguba kagit.
Wala na ko natingala nga na hospital siya. So anong mahimo ko? Wala na ko may mahimo. Mahimo ko lang manaway. Inimo ba ni tiya niya ang manaway? Yes! May Manny Pacquiao pa. Bang! Muna nalagyo. Kay may nagapanaway. Ang langaw lang ang kapalagyo. Kung ginasaway. Bita, kapalagyo ko kung kisa, may pagkalangaw ka. Palakpak. Pero nagbalik ka dire, butsing ganon, hindi ka nalangaw. Nami may parapol, no? Dali ta maintindihan, kakadlaw ta, tuyuhon ta sinikong sa hinisis. Gaduyo-duyo pagid ang ano na, ang manugwali, tiyanay ka. Gusto sang Diyos revelasyon. Maatag. Hindi dulom, hindi cloudy. Balaan niya espiritu ang persona sang Diyos nga may gahom. That's why may gahom siya. Magkambyo sang tubig, sang wine, from water into wine. Sang katunto mo sa para maging mabuot ang sugarol. Iya nga balis ka doon, ma-preach ang gospel, hindi mag-high ko. Pagod-gis 5. Hallelujah. Amo na si Pastor Alfredo. Dati ang notebook niya, puro last 2. First 2. Karon memory verse na, salamat, may color pa. Kabudlay bala na. Siguro ang brother namon, si Boy 123, tanaw ang tagidabi, kung as tagid na sano ng abilidad niya. Niya daw tuod na niya, dudugay na. Dudugay na ni si Pidok, ha? Daw ay nagbalik sa bulangan na. Diba, klaro? Why ko yan ano? Ang akong brother-in-law, bisan hindi siya magambal, balaan ko gatanaw siya permi. Proud man siya nga may hubero, nga nagasangyaw sang mayo nga balita. Hallelujah! Kaya ang iya reliyon, hindi makapauntat sang iya nga beer na beer. Kag pambabayi. Pero I'm sure naguntat na karon kay tigulang man siya. Salamat sa edad. Makapahuway-huway. Palakpak. Bao, ang BCF pala, daw bulangan. Ano na yung church ninyo? Daw patyo. Daw patyo, no? Bawal mag-smile, bawal magpalakpak, bawal magsaot, bawal tanan. Pero pagwa, hindi bawal ang pangginggi. Hallelujah. Amay, Anak, Espiritu Santo. Si Vice ganda. Why gapangita lover? Gapangita na siya actually isang tatay. Di lang siya kaintindi. Kumano siya para masatisfy ang longing niya sang isa katatay. Amo maningin na blues ko. Yung tatay, wala ta na. Labot sa iya. Nagdalag ko sila diri sa akon simbahan. Nagralagyo kay man ginasaway ko ginaman ni Pacquiao ko pa. Karon, ang tatay ara sa luyo, ano pa ba may mo niya? Kaya ara na karon ang ebidensya. Yun kung tatay ka mo, yakinanlan mga bata ninyo, sang tatay. Interviewhan yung mga agi, puro ginas na may problema sa tatay. Hello? Ang nanay, hindi ka sarang magtatay. Bisan mag-inatay ka. Salamat na lang kay Jennifer. Ginintroduce niya ang
tatay nga tuod sa iya kabataan, wala may nag-agi. Kay man nakabati si CJ kag si RJ nga may womb lang ang woman. Pag wala ka womb, klaro, lalaki ka. Why? Hindi ka kadalasang pitos. But sa ron, hindi ka babayi. Laki ka gidiya. Ang nakabati nga mga agi, mag-amin ka mo da kay why ko ka mo nakita. Mag-work with ang Lord sa inyo. Naintindihan mo ba, Marcelo H. Del Pilar? Amen? Naiya! Si Romel, why pa kaintindi? Pero balan ko, kaintindi na siya karon. Nga bisan mag-ano siya, hasta may kwarta ka, pwede ka pa kuno-kuno nga babayi ka. Dula ba lang kwarta kay do mga daga na sila da sa igad. Kung may utod ka mo, nga agi, hambala sila. Hindi ka magpakuno-kuno, kay ang gwa mo gitya daw paniki ka nga pagbaslak mo wala na. Palakpak. Palangga, taka ko, palangga ko ng mga agi nga ni. Dara sa Coronadal, munisipyo, napanawagan ko na sila da. City Hall, ng mga konsihal da nga agi. Ang makikita nila ko gatadlong sila ba? Siguro sa pananamit ko. Pagbabalaan nila nga Diyos nun gatadlong sila. Pagkatubang nila medyo demonyo, kademonyo man sila. Abiyang bala sa imo tupad, dala bala sa Jesus. Para pati agi katadlong. Amen. May gahungin manggali ang Diyos ni Pastora. Amay. Labing ang amay ko. Amo na mag-asawa, kamo tawag nyo sa asawa nyo, baby. Ang bana ginatawag nga papa. Klaro man na, ginilog lang sang agi. Mapahamis ko ha, magpahamis ko. Lantawa karon ang nagapahamis ng mga babayi. Huwag sila pagkalain sa agi ba? Kudakin nyo bala ang mga naga-bleach? Naga-ano na sila ga-bleach, napaputi na sa sama. Oo. Iping bala sa agi kayo ay paglain. Base gani masamis mga agi kay damo siya kwarta. Palakpak. Palakpakan ta ang Ginoo nga nagbukas sa aton mga mata. Clarix, klaro. 10 minutes before take off. Mga utod, gusto ko kamo imbitahon, pilmi bala ka mo mamati isang pulong. Kaya ang pakpak nyo nga itom gaputi. Ang bangkil nyo nagasalop. Kag ang ikog ninyo gakadula. Palakpakan ta ang Amay, Anak, Espiritu Santo. The church is your spiritual family. Tudluan ka mo. Kasi na, dira man na sa Bible. Handa na bala ka mo mag-asawa. Una, git nga pamangkuton nyo, may obra ka. May work ka. Ikadua, masustiner mo na. Ma-maximize mo na ang magsakarang ko mo. Ihanda mo na engineer ang pamangkuton sa babae sa imo. Ang sunod, madala mo bala ang i-build mo nga pamilya sa tag-iya? Kaya kung hindi man lang pahimunong, tapos tingala ka mo, magkasal gani, ginatugyan sang lalaki, di ba, nagpamalay ka mo? O
Mamalay. Hindi po sing ganun mamalay ka muna. Excuse me. Wala, nagita ko may mo, pastoran na malay na abi, taga-anta ka sample si ma'am. May imbitasyon na, may ara ng trahe di Buddha, di na siya. Ito. Wait na. Siguro pag bakalya ka baboy, kag ipangalitson, kag ang iyang mga imbitasyon, ginatag na sa amon. Siguro may siya kaisip nga subong, lain tatay ka bataya. Hallelujah! Hindi ka kasiguro. Kay Lord ka lang makasiguro. Pastor, pakaslaan ko ni kay kita ko, speaking in tongues siya. Si Satanas speaking in tongues man. Teka ron kay speaking in tongues siya, pakasalan mo. Ikaw mas speaking in tongues naman, tikinanlan niyo man ang Ilonggo. Kaya para magintindihanay ka mo. Tama bala? So gani ang garantiya lang ang siling sang Diyos nga may relasyon ka sa iya ikaw hambalan. Paano ka mag-asawa sang eksakto? Wala back subject. Ining mga naga-divorce, gudugay si parit na yun, mga back subject na. Look at your neighbor, salamat na lang. Ako salamat, why ko failure. Damo lang mistakes. Damo ko sala, X, pero wala ko F. Ipalakpak, F. Sige pa. Si Judas, amo ni ang magguba sa relasyon. That's why mag-asawa ka mo. Si Tuitman, hindi Jezebel. Hindi gossiper. Hindi, ano pa na mga babae dara? Harlot ang napangasawa nyo. Kay budlay na, pag napangasawa nyo, dako nga kalbaryo. Okay lang na makasasala ang asawa nyo. Pero si Tuit nag-ready na ka mo. Hindi nga dito nyo pa ay aswang kagali. Ay, wagay ko kabalo ba? Hasta kapito ng bata mo, subong mo lang nabalan aswang na pamana mo. Kanami sa imo nga tanga, times 2. Palakpak. Abiyan bala sa imo tupad, hindi na pagdugangi ang tanga sa kalibutan, pero na sila kadamo. Ibanan ta na. Lastly, ibanan ta, EMT ta ang hell. Bunon ta ang langit. Matindog kita tanan. Hallelujah. Diri ako pero dira ka mo. Palapit ka mo. Diri 2 lines, 3 lines para sa video. Kung wala nyo pa na surrender diri ang inyong nga kabuhi, hindi pa siya Lord sa aton. Kung isurrender mo ang kabuhi mo karon, aminon mo nga may kahinaan ka. Kinanlan mo ang Amay, Anak, Espiritu Santo nga mag-function sa imo kabuhi. I would like to lead you in prayer, okay? Maybe dugay ka na sa BCF, parino Judas. Dugay na siya, very close siya kay Jesus. Pero nga anang Judas pa siya. Kaya why niya gin-consider si Jesus nga Lord. Anong meaning sang Lord? Tag-iya ka sa akon. So hindi na ako magpagamit kay Satanas, kay imo na ako. Kung ano ang siling mo, amo itong akong sundon, hindi ako magsunod sa iya kaiban. That is Lord. Dati tanan kita nagbaton bilang Savior. Una ko sa Italita, save me. Salbar ako sa mga utang ko, Lord, sinigingging. Nagkaroon na salbar na siya. Ano ang sunod? Sinigingging, napatunayan mo nga ginsalbar mo ako nga hindi ako na priso. Ikaw na karon ang Lord ko. Itaas nato mga kamot, piyongon nato na mga mata. Even our young people, leaders, even pastors. Tsika pa nyo tagipuson. Malayo, bala ka mo sa Ginoo, pariyo kay Judas. Klaro to kay na.
Malayo si Judas sa Diyos. Ano pa, nakahimo siya. Ginbetray niya ang iya nga ginasundan, ang iya nga leader. Ginbaligyan niya sang napulo kapilak. O 30 kapilak. Kag nagpakamatay siya, kaya daw hindi niya mabaton. Naging traidoran niya ang iyang best friend. Malapit si Judas kay Jesus, amugani ginimo siya treasurer. Delikado kita. Malapit ta tuon sa iya, pero why ta siya tanaw nga Lord, tag-iya sa aton kabuhi. I would like to pray, even in live stream, you can go with us through this prayer. Amay, nayara sa langit, salamat sa pagpadala mo sang imo nga bugtong nga anak. Nga karon, ginabaton ko bilang akon nga salvasyon, Savior sang akon kalag, healer sang akon sakit, Lord sang akon kabuhi. I accept you as my Lord. Tag-iya mo, tag-iya sang kabuhi ko. Ginabaton ko gid ikaw, nga ikaw ang akon manufacturer. Ako ang imo product. Lord, tudloi ako. Take over sa akon kabuhi. Ang promise mo, kung ikaw ga panag-iya sa akon, ikaw gid ang magsabat sang tanan ko nga kinanlan. Tanan nga ra sa akon, imo. Kag ang promise mo, ang tanan nga yara sa imo, akon. Inigid ang deklarasyon ko sa adlaw nga ni. For I believe, pagkatapos ini nga deklarasyon, may pagbago ang akon kabuhi. Sini nga year 2026, your Lordship over my life. Makita sang tanan nga tao, nga wala na ako ga kinanlan. Ara na tanan sa imo, ikaw na ang mag-provide kay imo na ako. In Jesus' name we pray. Amen. O, i-greet mo ang imo tupad. Welcome to the family. Diri kita. Adlaw-adlaw simbahon ka ng Ginoo. Amen. Wala si Ivy. Ikaw na. Ang mic ni Ivy. Dali na mga bata. Come to the kingdom. Sa mga panahon, isalong sa mga higayo, isalong sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw ang lalaki pa. Mighty pa yun. Adlaw-adlaw na handumon, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw na kauban, Amen. adlaw-adlaw di pasakan, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos, bisanong sa mga panahon, Amen. bisanong sa mga higayon, bisanong sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw ang walain pa.
Israel. Hey, wala kayo sasama. Philippine flag and Israel. Wala kayo sasama. Wala kayo susama. 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 Welcome, Shekinah from Qatar. Isa noon sa mga kayo. Amen. Isa noon sa mga Children, young people, noon sa mga panahon. mga katigulangan, Sa mga nanay, tatay, isa noon sa mga young professionals, ikaw lang ako. Noon sa mga panahon. Isa noon sa mga kayo. Isa noon sa mga sitwasyon. Ikaw lang ako. Ikaw lang nalaing pa. Joy, Lambo, PNP, Joy, mga muyo kita, sa atong importante nga nasyon. Amen. Ginangkat ko kamo, ginaimbita ko kamo, pangamuyuan tang tanan nga may sakit. We pray for my, nablos ko si Amado Villegas Jr. nga sa hospital. Together, nagatuo kita. Our God is a God of healing. Halin siya diri sa church nga ni, nagapati ako. Kabalo siya, ngang healer. Ara na sa iya tagipuso. So we join our faith together, believing atong mga may sakit. Congratulations sa operation from sa USA nga mag-asawa. We thank God because our prayers have been heard by the Lord. Alright. Ang Israel anay. Abba Father, ang mga kabataan mo ginataas ang Israel. Ginpili mo ini nga nasyon sa imo nga panahon o time clock. Nagahambal kami, gadeklara kami sang peace upon Jerusalem. Isurround mo ang bawat lugar sang imo kaalam para sa mga leader, military, ang mga decision makers dira sa Israel, mga opisyalis, ang mga Israelites, ma-remind sila nga ikaw ang Messiah. Ginpadala sang Amay sa langit, Jesus Christ is the Lord. Nagapati kami ngang imo nga mga kamot, nagaprotect sa ini nga gamay nga nasyon. And you, intagaan mo ang mga tao sang kadalagan. Daog na sila tungod sa imo. Kag ipakita mo ang imo nga pagigugma sa bilog nga kalibutan paagi sa Israel. And you are Jehovah Nissi. Nissi is the God of victory. Come, Lord Jesus, protect and Lord, provide everything the need of our Israel. Psalms 122, gapangamuyuin kami sang peace. Amen. Jesus of Jerusalem is the peace, the Prince of Peace of Jerusalem. May those who love you, Lord, kami, Pilipinas, tanan nga ibang nasyon nga gaygugma sa imo, will be secure. May there be peace man also sa amon nga nasyon, within your walls and security, within your citadels. God bless Israel. Amen. Mga muyo kita para sa Pilipinas. Amay, salamat sa adlaw nga ini. Nagatindog kami in behalf sa Pilipinas. You are the Jehovah El Roy, who sees everything. Yes, Heavenly Father, you are fair and just God, and we acknowledge you as a ruler of our nation. Amen. We pray for a godly and just leadership.
integrity and transparency in our governance, and leaders who have fear of the Lord. As you reign in the Philippines, you will remove evil leaders and your righteousness will reign. Amen. We pray for spiritual awakening and unity for the Filipinos. Amen. Open their eyes to see and acknowledge that no idols and carved images Can save us. can save us. Only you, our Lord Jesus Christ. Ikaw Amen. As you ang said, tunay na Diyos. Amen. As you said in your words in Psalms 22:27 to 28, all the ends of the earth shall remember and turn to the Lord. And all the families of the nations shall worship before you. Amen. For kingship belongs to the Lord, and He rules over the nations. Amen. Philippines is a sending missionary nation belong to the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kag madamo gid nga salamat sa inyo. So, mayong aga, to God be all the glory. Amen. All right.